another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nagsabong, as in literal na nagsabong. Ito pong si Nancy Binay, Senator Nancy Binay, at Senator Alan Peter Cayetano sa Senado, no? Ito po ang pagiging Binay at Cayetano. Magkaaway, di ba? Ano naman natin yan po yung issue dyan ng mga Binay at Cayetano. Yan hindi matapos-tapos yung labanan ng Taguig versus Makati. Dinamay nyo pa yung Senado sa personal nyong away, no? Ako wala akong nakikitang ano, no? Pero meron po akong nakikitang ginawa kayo sa Senado, kabuuan. Hindi yung sinong tama sa inyong dalawa. Yung mismong kayong mga senador, may kasalanan kayo, no? May kasalanan kayo sa mga Pilipino. Dahil diyan kung magkano yung pinagpatayo nyo ng building. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, binara na po, no? Hindi na po nakatiis itong si Senator Bato. Binara na po itong ni-real talk na po itong si Franz Castro kasi hindi po pwedeng paulit-ulit, no? Gagawin nyo kung kailan nyo trip. Kasi pinagsasabihan pa siya ni teka muna. Ito may mga tanong na naman. Kaya po ako narito dahil atin ako bukas. Tingnan nga natin. Kung Liwasang Bonifacio na po, no, yung napagsabihan natin. Ang rally po ng MAD bukas ay sa Liwasang Bonifacio, alas 7 ng umaga. Sa mga gusto pong pumunta, naroon po kami, alas 7 ng umaga sa Liwasang Bonifacio na po. Hindi na po dito sa may sa may Raha Sulaiman, no? Sa may na po, Liwasang Bonifacio. O so mga pupunta po para sa mamamayang ayaw ng digmaan rally ay nasa Liwasang Bonifacio po, alas 7 ng umaga. Okay. Eto, test mic. Okay na ba? Okay na? Okay na po. Hindi, wag yung okay sa inyo. Yung talagang okay. Kasi pwede naman nating i-adjust eh. Hindi lang naman na kayo ang wag yung pagtiyagaan. Professional po tayo eh. Ayan, okay na talaga. Okay. Wag tayong yung pinagtiyatsagaan lang natin. Ano to, gobyerno? Mikropono to. Pwede natin i-adjust. hindi naman to gobyerno na wala tayong magagawa eh. Okay. Balik tayo, no? Ito po, sabi ni Bato, why am I being demonized yet again? Iyan po, no? Kasi paulit-ulit na lang yan. Inimbestigahan na sila noong araw. Noong araw pa. Alam ko na, salang na yan si Bato. General pa lang siya, sinalang na siya. Ngayon, ulitin na naman, senador na siya. Gusto nyo na namang isalang? No? Hindi po pwede yan. Professional ka ba? Opo. May static lang konti, boss, pag nag-high pitch ka. Kasi wala na. Bayaan nyo po, papalitan na natin ito ng mas magandang mikropono. Okay. At isa pa, syempre, alam ko may isa pa eh. Ayun. Ito pala sa Alice Go. Ayon dito sa Paoxy. Minor player lang ng Pogo. Minor player lang. Ibig sabihin, minor lang. Kaya hindi nyo pwedeng ihinto ngayon. Kahit nagsabi na lalo na ngayong nagsabi na si Martin na hindi dapat tanggalin ng Pogo. Lalo kaming magsusumigaw na dapat
niyong ituloy ang investigasyon. Kasi nakakapagtaka, eh, 'no? Nakakapagtaka bakit eto na yung chance nila na tirahin yung mga Duterte, bakit sila nag-awat sa Pogo? Wala po akong kinalaman diyan sa Pogo, hindi ko po alam. O hindi, wala. Kasi masyado niyong ginamit yung Pogo para isa yan sa ginagamit niyo para siraan si Duterte. Ngayon natutuklasan natin na sigo na matapos niyong pasamain na parang ang sama-samang tao, yung pala minor lang. Eh putya, hindi na po kayo pwede, ha? Ontiveros, hindi mo na pwedeng, o dahil may picture sigo, tapos na ang kaso. Aba, kami na maghanap ngayon. Kinakailangan namin makitang katapusan yan. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung ba, sentimo lang. Bumabara ng sentimo ang bigas. Pero kung, yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Kasi maaga bukas yung MAD rally. Hindi ko alam kung bakit alas 7. Hindi ko na tinatanong kasi magpo-cover lang naman kami. Sila naman yun. O, papaunawa ko lang po, hindi po namin rally. Kami po mga vlogger, para po kaming mga reporter. Di ba? Okay, reporter lang po kami. Parang inaano lang po. Yung kumbaga, meron lang kaming, kami lang yung magre-report para malaman nyo yung nagaganap. Ayan. Malinaw po yan. Hindi po kami organizer, hindi po. Kasi nalilito na iba eh. Ano ba papel ng mga vlogger? Kami po yung kapalit ng mga press ng media na ayaw silang i-cover. Kaya kami po, ini-inform kami, baka gusto nyong i-cover kami, yung rally namin. Rally po nila. Rally po na maisog. Rally po ng ito po MAD. Ayun. Okay. Garalgal. Yan. Garalgal pa rin ba? Yung mikropono mo sa next na sweldo mo. Garalgal pa rin? Teka. Kami na. Ako na nagdeklara na kami na. Okay. Kaya, sige, yung ano na lang maririnig natin. Tinanggal ko na yung mikropono. Ito, kung ano yan, maingay yung aircon. Si lumang sentimo ang binaba. Okay. Hindi. Okay naman. Okay yung CP. Alam nyo naman, nag-adjust. Pag mahina, hindi natin kabisado yung ano rito, yung mga internet connection, di ba? Kasi mga, okay, ganito na lang tayo. Parang yung ginagamit ko lang pagka wala kang wired na headset. Okay, pag-usapan natin mga kapatid. Unahin na po natin tong kay Bato, no? Ito yung sinabi ni Bato. Kasi ini-insist pa rin ito ni Franz Castro na dapat daw sila Bato ay bakit hindi umatin, no? Sabi ni Franz Castro, natatakbong senador. Welcome Franz Castro sa mga samahan ng mga senador na hindi makaisa. Ayan, nakagrupo niyan si Shell Jokno. Sino pa ba yung mawalang talo? Walang pinanalo. Si Larry Gadon. Yung katropa niya na si Colmenares. Yan. Sila Walden Bello. Si Walden Bello hindi na eh. Hindi na nga manalo na senador. Tumakbo pang vice president eh. Okay. Ito ang sinabi ni Representative Franz Castro. Senator De La Rosa's refusal to participate only reinforces the suspicion that he has something to hide. As one of the architects of this bloody war on drugs,
he himself should face investigation and be held accountable. Parang tama pag si Franz Castro lang pakinggan nyo. Pero ito po ang sinabi ni sinabi ni Senator Bato de la Rosa, "Why am I being demonized yet again by the same people who have been against the anti-illegal drugs campaign on the past administration?" No? Bakit po dinidemonize na naman siya ng mga tao na sila rin yung mga anti sa war on drugs campaign ni Pangulong Duterte? I have already answered past inquiries in Congress. If they found, eto tama, naalala ko yan Si Senator Bato nun, nakasuot pa ng mga pang-pulis. Di ba? Kasi chief PNP siya. So, chief PNP pa lang, wala naman pong bago. Yun pa rin po yung iniimbestigahan nila, yung war on drugs. Sabi ni Bato, I have already answered past inquiries in Congress. If they found any irregularities, they should have filed cases in court. They had all the time and power to put up a case against me, but they failed to do so. O di po ba? Bakit hindi kayo nag-file sa korte? Hindi na kasalanan ni Bato kung hindi nyo siya sinampahan ng kaso. Bakit pa ulit-ulit na isasalang siya sa Kongreso? Ibig sabihin na naimbestigahan na siya noong siya ay general pa lang. Ngayon isasalang na. Tapos sasabihin nyo na yung refusal niya, hindi po unli yan. Yung pag-testify po, hindi unli. Hindi rin po unli yung pag-iimbestiga. Nag-imbestiga. Tanda ko yung investigasyon nyo sa war on drugs Sampahan nyo na siya ng kaso kasi yan, unli. Tuwing may eleksyon, tuwing mag-eleksyon, nanalo na nga si Bato. Ibig sabihin, hindi kayo makaintindi. Gusto ng tao yung nangyaring war on drugs. Gusto ng mga Pilipino. Madilim lang, no? Ganun talaga pag mga hotel. Okay, pag-usapan natin. Tama yung si Bato. No? Kung may nakita kayong kaso, kakaso-kaso, sampahan nyo na. Hindi naman immune yung mga senador Di ba? Hindi naman sila immune sa kaso. Si Pangulong Duterte rin. Nagsabi naman, nahaharap sila sa kaso. Ang problema, kung hindi naman kayo nagsasampa ng kaso, alam na ng mga tao yan. Ang purpose mo nyo lang dyan, siraan si Pangulong Duterte at si Bato. Kasi tatakbo di ba? Para manalo, para hindi sila manalo. Lalo nyo pong sinisiraan yung mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte, lalo pong lumalakas. Dapat natuto kayo nung panahon ni Pangulong Marcos. Siniraan na siniraan. Panalo pa rin. Wala na po. Wala na po akong mic Kaya imposible na po na paggaralgal pa rin. Hindi na po yan sa mikropono. Tinanggal ko na po yung mic. Imposible pong maggaralgal pa to. Pwera na lang kung mahina. Okay. Mahina sa Hong Kong. Mahina sa Hong Kong. Nainggit kasi ko, nakita ko nagpunta sila, yun ang hindi ko napuntahan Okay, yung Ocean Park. Bago tayo pumunta sa awayan ni Cayetano, eto muna, isa pa muna. Dito kay Go, no? Sabi po ng PCOO, PACOO, PACOO. Ito po sinabi,
ni ng spokesperson nila na si Winston Casio, lumalabas na isa siyang minor player lamang. Si Mayor Go. If she is a minor player, you can only imagine how big the actual big players are. Siya po lamang ay isang middle manager. Middle manager lang daw si Alice Go. Mas nakakatakot yung mga nasa itaas ni Alice Go. Kasi they are real gangsters. Bakit? Parang ayaw nang ituloy ni Risa Hontiveros. Ito problema ni Risa Hontiveros eh. Binuksan niya yung Pandora's box, 'di ba? Kaya ang dami nang pumapalag ngayon eh. Binuksan nila yung Pandora's box na ang layunin lang po nila ng pag-imbestiga nila sa Pogo para idiin lang po si Duterte. Kasi akala nila yung tao kaya pa nila yung dalhin sa ganun eh. Akala nila yung mga tao hanggang ngayon kaya pa rin nilang kailan ba sumulpot yung Pogo na yan? 'Di ba panahon ni Duterte yan? Kaya may kasalanan yan si Duterte. Si Crisostomo yan ba yung The Observer? Di ba? Hindi. Anong nangyari, no? Pinalaki na nila ng pinalaki, pinasama nila ng pinasama si Alice Go. Ngayon, hindi na nila kayang awatin tong Paok Sisi na maibulgar na marami. Middle manager lang si Alice Go. Pumasok na rin yung China yung ambassador, no, ng China na makikipagtulungan sila para malutas yung Pogo. Tandaan po natin, illegal po yan sa China. Ayaw po nila sa Pogo. Yan yung hindi natin alam eh. Kasi ang pinararating nila, porket in-check yung mga nag-ooperate, may connection sa China. Hindi po, illegal po yung Pogo sa China. So sa makatuwid, wala na kayong control ngayon kung saan na nag-spin. Kaya nga, inawat na ni Martin eh. Sinabi ni Martin, teka lang muna, hindi natin pwedeng iba ng Pogo. Bakit hindi natin pwedeng iban ayon kay Martin? Kasi kumikita yung gobyerno dyan. Bilyon ang kinikita natin yan. Totoo naman yun. No? Totoo naman yun. Kaya nga pinapasok yan ni Pangulong Duterte. Ngayon, kung may mga krimen po dyan, katulad ng pinalalabas noong araw pa nito ni Risa Hontiveros, kung may mga krimen dyan, dapat i-treat natin as crime. Kung may kidnapping, i-treat natin siya as kidnapping. I-reinforce natin. Di ba ganun na nga nung panahon ni Duterte? Ganyan yung treatment natin nung panahon ni Duterte. Ngayon, magtataka ka, buwat nung nagsalita si Martin na siya ay pabor na manatili ang Pogo, biglang natahimik yung atake sa Pogo. Talagang meron ding meron talaga, si Martin lang palang lulutas sa Pogo. Nalutas na ba yung problema natin sa Pogo? Hindi pa rin. Pero tahimik na magmula ngayon yung mga kritiko ng Pogo. Kasi iba yung purpose nila eh. Ang purpose nila, pasamain si Duterte. Okay, punta na po tayo rito sa Senado. Basta ibibitin natin yan. Ito sa Senado, wala halos silang pinagtatalunan eh. Pero bigyan po natin na ikagagalit yung tao. Hindi ko po kayo susulsulan. Pero pag na-realize po ninyo kung ano yung ginawa ng Senado sa pera ng taong bayan, ang pinagtatalunan nila, alam niyo po yan, Makati versus Taguig, no? Alam na natin yung galit nila sa isa't isa ng mga Binay versus tong mga Cayetano.
Ang problema, yung mga personal nilang alitan, dinala nila sa Senado, 'di ba? Actually walang kwenta yung pinagtalunan nila. Yung nagkapikunan sila kasi kung sino mas tama sa kanila. Ang pinagtatalunan nila, 21 billion ba yung nagastos o magagastos or 23 billion. Parang normal lang, no? Nag-research po ako eh. Kung iniisip ko, ano kaya yung pinakamahal na building sa Pilipinas ngayon? Iniisip ko lang, kasi bigla lang naisip ko, hindi pa ako nagtatanong kay ChatGPT. Oy, nariyan pala si Caitlyn. Long time no look ha. Naisip ko lang dahil ito yung pinakamalaking kapasidad ng building. Siguro ang pinakamahal na cost, no, ng pagpapatayo yung Philippine Arena. Para makumpara lang po natin kasi wala tayong idea eh. Dahil tayo siyempre maglulupa lang tayo. Pag sinabing billion, wala tayong ideya kung yan ba ay overpriced, malaki ba yan? Para magka-ideya lang po kayo, yung Philippine Arena po, na halos kasabay niya na ginagawa. Tapos saglit lang nagawa yung Philippine Arena eh. Nagkakahalaga lang po, kasama na, hindi ko alam kung kasama pa yung mga katabing building, nagkakahalaga lang po ng 8.5 to 9 billion. 8.5 to 9 billion pesos. Etong pinagtatalunan nila, 23 billion, nagtatalo sila, sinasabi ni Nancy, nag-walk-outan pa eh. 23 billion or 21 billion. Grabe. Yung Philippine Arena na super laki, tapos may katabi pa yung Philippine Sports Stadium yata ang tawag doon. Nag-cost lang po yun, pinatayo po yun, ang cost po nun, pinakamalaking arena yan sa buong mundo. Ang cost lang po niya ay 8.5 to 9 billion lang. Tapos sila yung Senate building. So kung kukwentahin nyo, dalawang ganong building. Dalawang Philippine Arena plus yung katabi. Dalawang ganun ang halaga. Doblehin mo yun, may sukli pa. Ang halaga ng ginastos o gagastusin, kasi hindi pa tapos eh. Diyan sa Senate building na yan, no? Ay kasing halaga ng dalawang Philippine Arena tsaka yung kasama yung katabing building. Napakalaki po nun. Napakalaki. Sabi ko, grabe naman, napakamahal niyan. Napakamahal naman ang pagkakagawa niyan. Para saan yan? Para mag-opisina lang kayo. Mas mahal pa sa dalawang Philippine Arena at dalawang Philippine Sports Stadium. Bago ko ipakita sa inyo kung ano yung mga mahal na building sa Pilipinas, Ito muna. Anong pang pinagtatalunan? Ano yung sinasabi ni Binay sa kanyang isa sa kanyang mga press con. Senator Nancy Binay says a certain senator is sowing intrigue against her and their Senate bloc regarding the new Senate building. So may nagchichismis daw sa kanya. Mga senador kayo, ganyan ang usapan natin. Ito naman ang sinabi ni Senator Cayetano. Walang kaugnayan rito sa sinabi ni Binay. Sabi ni Senator Cayetano, ito si Senator Cayetano, mahilig itong maghugas eh. Myself, no one has said na mahilig na po na niya, mahilig siya maghugas ng kamay. Parang si Poncio Pilato to eh. No one said may anomalya.
No one said may anomalya. Nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na wala siyang bintang na irregularidad hinggil sa pagpapatayo ng new Senate building. Biglang wala na ngayong, sabi niyo, wala siyang binibintang na irregularidad. Aniya, nais lang niyang malaman kung bakit lumubo ang budget para sa naturang proyekto. Eto naman ang tanong ko, kung wala ka palang binibintang na anomalya, bakit nyo iimbestigahan? Pera na naman ng taong bayan yung ginagamit nyo sa pag-iimbestiga. Wala palang anomalya. Natural pala. It's too late. Ngayon, alam na namin na ganyan pala kakalaki. Nag-search na rin po ako. Ano ba ang mga pinakamahal gawin? Ito po, hindi yung ibebenta. Yung magkano yung nung naitayo. Yung cost. Kasi mahal yung mga building na to dahil puta, ang pinakamahal. Hulaan nyo kung anong pinakamahal na building sa Pilipinas. Alam nyo kung ano pala ang pinakamahal na building? City of Dreams. Kasi ginto yung nakikita niya, nadadaanan niya yan. Yung City of Dreams, ginto yun eh. Yung, hindi ko alam ang tawag doon, structural cost ba tawag dyan? Yung hindi yung pagbinenta mo, ganito presyo. Yung tinayo yan, ganyan ang presyo. Tignan nyo po ito po yung top 10 na pinakamahal na mga building sa Pilipinas ngayon. Hindi po sa Pilipinas lang. Okay. Una, City of Dreams. Approximately 65 billion. So, kalahati ng City of Dreams. Kalahati ng City of Dreams yung presyo ng pinatayo nila. Okay. Location, Parañaque. Yan. Pangalawa, Solaire Resort and Casino. Approximately 58 billion. 58 billion. Ikatlo, Resorts World Manila. Approximately 36 billion. Wala po yung Okada. Putya, baka akala niya Shangri-La, the fourth. Approximately 53 billion. Siguro kaya mahal yung mga yan dahil alam niyo mga binanggit natin, kaya mahal dahil mga luxury hotel. Anong katangian nila lahat? City of Dreams, luxury hotel. Integrated Resort and Casino Complex. Solaire, Integrated Resorts and Casino Complex. Resorts World Manila, Integrated Resort and Casino Complex. Shangri-La The Port, luxury hotel, 53 billion. The Gramercy Residences, approximately 12.6 billion. 12.6 billion lang, residential skyscraper. Hindi ko alam kung saan yan. Makati, Metro Manila. Pucha, skyscraper, ibig sabihin mataas yan. Ganyan ba kataas yan? Doble. Doble yung presyo ng Senate building. St. Regis Manila under construction, approximately 20 billion. Mas mahal pa yung Senate building dito sa St. Regis Manila. Manila Ocean Park, dito ako nagulat. 5 billion. Yung Manila Ocean Park, 5 billion pala lang yun. May malaki pang yun. Antindi. 5 billion, di ilang Manila Ocean Park. Ganun ba kalaki yung Senate building? Di ko pa nakikita yan eh. One Shangri-La Place, approximately 14.3 billion. Luxury Residential Tower. Luxury Residential Tower. Ibig sabihin yung mga floor niyan, kaya mahal yan dahil mga imported na mga marmol yan. May mga ginto siguro sa dingding yan. Discovery Primera, approximately 5 billion. 5 billion lang. Ang dami po, mas mahal pa. So kung isasama po natin yun, pag natapos po yan, yung Senate building
ay kasama po sa top 10 na pinakamahal na napagawa. Ay, ito malupit. Rockwell Center. Sikat na sikat yan. Ang Rockwell Center po, maraming building. Alam nyo kung magkano lang yung Rockwell Center? 52 billion. Ibig sabihin, yung buong Rockwell Center, hatiin mo sa gitna. Ganun kamahal yung ginagawang Senate building natin. Ibig sabihin, mga kapatid, makakasama yung Senate building sa mga pinakamamahal na cost. Karamihan po sa mga mahal na cost na building sa Pilipinas, nakita natin kanina, mga luxury hotels. Hindi pa nga kasama yung Okada eh. Kala ko kasama yung Okada ron eh. Hindi pa siya kasama sa top 10. Pero itong Senate building, makakasama siya sa top 10. Puta, grabe. No? Yun, dun sumabog yung ano ko eh. May kakayahan tayo na yung Senate building. O di magpapatayo rin yung mga congressman. Sasabihin nila, 24 lang kayo. Ganyan kamahal. Kami rin. Luma na tong building namin. Bubuwagin namin to at magpapatayo kami na mas mahal dyan dahil 300 kami. Grabe, no? Naghihirap ang Pilipinas. Tapos sila ang pinagtatalunan nila ni Binay at ni Cayetano kung 21 billion ba o 23 billion. Eh kahit 21 billion na lang. 21 billion na lang. Ano ba sinasabi niyang Bibi na yan? Bakit gulat na gulat kayo? Para hindi ko naman nakikita si Bibi. Oy, thank you very much sa The Observer ha. Sa $10 na pangkape sa may luxury Senate building na tayo sa kabila ng kahirapan. Correct. Ang hirap ng Pilipinas. Tapos meron tayong Senate luxury building. Matanda lang pala. Kala ko naman. Hindi po, kulang pa nga edad ko. Alam niyo po, hindi po ako nasasaktan sa matanda. Sa totoo lang. Eh, ano ngayon, mga bata pa kasi kayo. Grabe po yun. Hindi po yun. Ito pong mga halaga ng mga sinabi nating Shangri-La, Discovery Premier. Ang tinanong ko po hindi yung hindi yung presyo ngayon. Siyempre mahal yung presyo ngayon pag binenta nila yan. Pero yung presyo, yung cost nung ginawa, dahil luxury siya, mahal talaga yung mga pyesa. Eh bakit nyo gagawin luxury? Bakit nyo itinulad sa mga luxury hotel yung mga pyesa ng Senate building? Ganun kawaldas. Ganun kawaldas yung mga senador. Lahat kayo. Wala ni isang tumanggi sa inyo. Wala kayong pakialam sa gastusin. Ernie Gamboa, thank you very much sa $2 na pangkape. Boss, Buds, wait nila ang resback ng Kongreso, baka 100 billion ang budget. Ako, naiisip ko na yan. Kutya, papayag ba sila Martin? Ganyan pala kamahal yung Senate building, magpatayo rin tayo. Ako po, proud po ako sa edad ko, 55 years old. Proud po, hindi ako ganong proud sa katawan ko, pero wala po akong balak na mag-reduce na yung papapayating ko sarili ko, hindi po. Balak ko lang mag-exercise. Kaya wala po sa akin yan, kung ganyan lang pang-asar nila. Marinig nyo, makita nyo yun sa TikTok tsaka sa Facebook, po malulupit yung mga tao ron, mga asar eh.
Kaya sabi ko nga, hindi karapat-dapat 'to sa Pilipinas na gumagastos tayo. Kumbaga dapat kayong mga senador ang nagpapakita sana na makakapag-function kami, no? Basta meron lang kami sariling bahay. Hindi namin kinakailangan ng luxury, parang daig nyo, lahat talaga luxury. Yung Manila Ocean Park lang nga hindi luxury hotel eh. Biruin nyo, imagine nyo, yung cost ng Rockwell, hatiin mo yung Rockwell, alam ko isang lugar yan eh. Na punong-puno ng mga maraming building yung Rockwell eh. Hatiin mo yung mga building dun, yun ang cost ng Senate building natin. Kalahati na Rockwell. Ibang klase talaga yung mga ano, no? Wala silang pakialam. Basta okay.